Baka maka-encounter din kayo ng ganitong problema mga boss, ang paghahalo ng tubig at langis sa isang diesel engine. Ang level ng dipstick ay biglang napuno, ang oil pan ay umaapaw ang oil at naghahalo ang tubig. Ang ganitong problema mga boss ay madali lang tukuyin. Ilagay lang natin sa ating isipan na tubig mismo ang mahalo sa langis. Bago tayo magbabaklas ng kung ano-anong parts ay kailangan muna nating i-troubleshoot ito. Kailangan na nating hydro test ang ating makina kahit gravity lang mga boss no at hindi na tayo gagamit ng pressure pa. Pagkatapos nito ay kailangan din nating i-down ang ating oil pan para makita natin or matrace natin kung saan galing ang leaking, kung sa looban ng combustion chamber or sa labas ng galing. So sa punto na to, ang leaking mga boss ay nanggaling sa cylinder number 1 sa loob mismo ng ating piston or combustion chamber. So ibig sabihin lang noon, ang leaking ay nagmula sa ating cylinder head, baka may crack or di kaya sa ating liner may butas or di kaya sa ating cylinder head gasket. Pwede din pagmula ng leaking ang o-ring ng ating cylinder liner. O di kaya itong tinatawag na water jacket freeze plug dito sa ating mga cylinder head. Kung magkakaroon man ng butas itong ating mga plug na lata mga boss ay maaari itong hahalo sa ating mga langis. Pag nagkataon na dito lang ang leaking ay madali lang ma-solve ito dahil hindi na tayo kailangang magbaklas ng cylinder head. Pero sa punto na to mga boss ay sa loob ng galing ng ating cylinder ang leaking. Kaya kailangan talaga nating baklasin ang ating cylinder head. So kitang kita mga boss na punong-puno ng tubig ang ibang silindro at ang ibang silindro naman ay puno-puno ng kalawang. Sa madaling salita ay nakapasok na talaga ang tubig sa lahat ng silindro. Kung ang makina mo naman ay naghahalo ang tubig at langis dito sa ating expansion tank o sa radiator ay ibang trouble naman yon. Maaring low oil cooler yon or di kaya heat gasket. Pagkatapos mabuksan ng cylinder head ay kailangan na nating i-trace kung saang silindro nanggaling ang leaking. Baka sa cylinder head ba or sa mga liner. Pero bago yan mga boss ay kailangan nating linisan itong ating block. Tanggalin lahat ng tubig at mga kalawang. Sa pinakamadaling paraan sa pag-hydro test mga boss ay gagamit lang tayo ng kahoy na pang blind dito sa mga butas ng ating water jacket dito sa ating block at sa ating cylinder head. Baka nagtataka kayo kung bakit lahat ng silindro na ang nagkaroon ng tubig. Yan ay sasagutin natin ngayon. Sa sitwasyon dito mga boss ay malakas talaga ang leaking. Madaling maubos ang tubig sa expansion tank. So sa pag-troubleshoot nito ay kailangan nating i-refill ng maraming tubig ang ating expansion tank. Sa time na yun mga boss ay maraming barbula sa silindro ang mag-open. Maaring intake or exhaust. Maaring ang tubig ay dumaan sa intake or di kaya sa exhaust valve na siyang dahilan ng pagpasok ng tubig sa combustion chamber sa lahat ng silindro dito. At dahil sa kagagaling ko pa lang sa paglib mga boss ay 2 araw ito bago nabuksan. Kaya ito na nakabuo talaga ang kalawang sa loob. So ngayon mga boss ipapakita ko naman sa inyo kung paano namin ito i-hydro test gamit lang mga makaluma na paraan. Pero sobrang epektibo. Kung gusto mo pala ng madali ang troubleshooting at mabilis ang finding sa trouble ay ganito lang yung gagawin. Gagamit lang tayo ng mga kahoy na ganito. Tutulisan natin, lalagyan ng estopa at ito ang pang-blind natin sa water jacket na mga butas. Lahat ng butas na maaaring daanan ng tubig ay ating iba-blind mga boss katulad nito. So ngayon ay magre-refill na tayo ng tubig. Punuin natin itong lahat ng water jacket sa liner. Kahit gravity lang at hindi tayo gagamit ng pressure dito sa pag-hydro mga boss ay siguradong matitrace natin ang leaking nito. Tapos mapuno ay pupunta na tayo dito sa ating mga liner. So tignan natin lahat ng silindro. Kitang-kita talaga ang resulta mga boss at sobrang positive na nanggaling sa ating liner ang crack or butas ng ating tubig na nag-leaking. So ang naging butas sa liner ay nasa bottom side. So kailangan talaga nating i-down ang ating piston para makita ito. Kitang-kita talaga sa video mga boss na ang lakas ng leaking. Malaki siguro ang naging butas nito. Ang tanging nagkaroon ng butas lang mga boss ay ang cylinder number 1. Ang ibang silindro ay wala pa. Pero subject for replacement na lahat ng mga liner. Para isang gawa na lang ay general overhaul na to patungo. Kung nakaabot ka dito sa video na to ay magsa-shoutout ako sa aking mga solid fans, subscribers and followers. Maraming salamat po mga boss sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko. At kung sa tingin nyo nakatulong ito sa inyo ay maaari bang i-share nyo ang aking video? Maging sa cylinder head mga boss ay amin din itong i-hydro test. Ibablay ng gamit ang kahoy.